Natunghayan po ninyo ang simula pa lamang po yan ng pre-trial nito pong confirmation of charges laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At paunang binanggit dito ng mga kinatawan ng ICC Court ay unang pahayag ng nasa prosecution at maging ang mga abogado nito mga witnesses. Magandang gabi Pilipinas, kung mahal, detalyo sa mga pangunahing balita. Nagsimula na nga ho ang pre-trial confirmation of charges hearing dyan ho sa ICC sa The Hague. Kaugnay po yan sa 3 counts ng kaso ni dating Pangulong Duterte kaugnay sa crimes against humanity nang ipatupad ang war on drugs ng kanyang nakaraang administrasyon. Ang paliwanag po ng kampo ng dating Pangulo na ngayon pa lamang ay kailangan na nilang patunayan na walang sapat na ebidensya ang prosecutor para hindi na po maiakyat sa trial chamber itong pagdinig sa mga kaso ni FPRRD. At alamin po natin ang ilang pa mga kaganapan mula sa live report ni Erlo Bringas. Erlo! Alex, Ali, eksakto alas 5:30 ng hapon dito sa Pilipinas ay nagsimula itong unang hearing o itong tinatawag nga na opening of confirmation of charges hearing kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay pa rin ng kaso nito na crimes against humanity. At pinamunuan ng opening ng pre-trial chamber 1 sa ilalim ni presiding judge Julia Antonella Motok. Kabilang dyan ay ang paglalatag ng Office of the Prosecutor ng mga akusasyon na may kinalaman sa pagpatay at pagtatangkang pagpatay bilang bahagi ng crimes against humanity. Kabilang sa tinukoy o yung ipinesenta kanina yung pagpatay sa 14 na mataas ang tinatawag na mataas ang halaga na target o high value target nga mula July 2016 hanggang July 2017. Kasama rin dyan ang 14 na biktima sa mga operasyon sa barangay, kabilang ang 3 bata mula July 2016 hanggang September 2018. Ayon sa prosecution, si Duterte ay inaakusahang may pananagutan bilang indirect co-perpetrator o nag-utos o nag-udyok o tumulong sa mga krimen. Ang nasabing pagdinig ay hindi pa paglilitis kundi ay wala pang desisyon kung ito ay guilty o not guilty ang dating Pangulo, at layon ng korte na suriin kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa full trial. Pinapanatili rin ang karapatan ng depensa at proteksyon sa mga biktima at saksi. Kasunod nga na nagpresenta ngayong nagpapatuloy na opening hearing ay ang common legal representative ng mga biktima sa korte at kanilang ipresenta yung mga naging paglabag umano ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng war on drugs. Kabilang dyan si Attorney Joel Butuyan, isang EJK lawyer. Nagpresenta rin kanina si ICC Deputy Prosecutor Mami Mandiaye Niyang ng mga charges ni Duterte at inihayag nito na ang araw na ito ay mahalaga raw sa international justice sa mga mamamayan ng Pilipinas, sa mga biktima at sa korte. Sinabi nito na it's a reminder that those in power are not above the law, at bilang paalala na rin na kahit sino sa posisyon ng kapangyarihan ay hindi nakakaligtas sa batas. At una na ngang inihayag ng Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na nagkaroon sila ng paghahanda para sa defense ni dating Pangulong Duterte. Kabilang na dyan ang patunayan sa ICC Court na hindi sapat ang ebidensya ng prosecution para ituloy sa ICC trial chamber ang kaso. Kinumpirma naman nito na pansamantalang ipinahinto ang personal na pagbisita ng pamilya kay Duterte bilang bahagi rin kasi ng normal na proseso sa ICC bago ang pagdinig. At kanina nga kinumpirma Ali na nasa hearing ang legal team ni Duterte mula dito sa Pilipinas, kabilang sina Salvador Mijaldea, Martin Dalgrad III, Silvestre Bello III, Cesar Dulay,
Salvador Panelo at Alfredo Lim Jr. Matagal na raw silang nagbigay ng payo at depensa at hindi ito biglaang desisyon. At samantala, binigyan din naman ng defense team ng dating Pangulo na naniniwala sila na may kakulangan doon sa mga ipepresentang ebidensya at sinisiguro nila na hindi matutuloy itong pagbasa o pag-confirm ng charges dito nga sa dating Pangulo. At sa ating pagkuha ng impormasyon pa, Alex, ay kung matapos yung hearing na ito ay merong tatlong bagay. Pwedeng hindi confirm ang charges pero hindi pa rin mag-submit ng karagdagang ebidensya. Yung pangalawa ay ipagpaliban ng hearing para humingi ng karagdagang ebidensya o i-amend ang charges. At yung pangatlo, i-confirm ang charges at i-commit ang kaso sa trial. Habang ang magpapatuloy naman ang gagawing hearing sa February 24, 26 at 27. Alex, Ali. Okay, sige, antabayan na lang siguro natin no, yung pagbabalik ng hearing na yan dahil sa panig naman ito ng depensa mula kay Attorney Kaufman. Maririnig natin yan mamaya. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas.